Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami ng mga nag-aalis ang mga professional sa Pilipinas kapalit ng mas malaking sahod at maayos na buhay sa ibang bansa, merong pailan-ilan naman na mas piniling paglingkuran ng mga Filipino. Isa dyan ay ang doktor na si Benigno Agbayani Jr. o mas kilala sa tawag na Doc Iggy. Siya ay born and raised sa Pilipinas. Nang ito'y makatapos ng high school, siya ay pumasok sa UP at kumuha ng kursong biology. Pagkatapos noon ay nagdesisyon siyang kumuha ng medical degree sa parehong eskwelahan. Naging ganap siyang doktor nang matapos niya mga requirements na kanyang residency sa UP PGH. Sa loob ng ilang taon ay marami itong natulungang mga tao at bilang isang medical doctor, si Iggy ay ang tipo ng tao na gigising alas 5 pa lamang ng madaling araw para maghanda sapagkat excited itong manggamot ng mga pasyente. At upang epektibo niyang magampanan ang kanyang trabaho at para na rin maging magandang ehemplo sa mga taong may sakit na alagaan ang kanilang pangangatawan, sinisigurado ni Doc Iggy na fit at isinasabuhay niya ang kanyang paniniwala na mahalagang alagaan ng isang tao ang kanyang sarili. Ito ay madalas na makita sa gym at lagi nitong ipinapakita ang kanyang mga healthy na pagkain. Kalaunan, si Doc Iggy ay nakilala bilang isang sikat na orthopedic surgeon, kaya hindi na nakakapagtaka nang siya ang hirangin na chairman o pinuno ng Department of Orthopedics nang siya ay lumipat at magtrabaho sa Manila Doctors Hospital. Sa ganda na kanya nagawa sa ospital na yon, si Doc Iggy ay naging co-founder din ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines o CDCPH, na kinabibilangan ng mga doktor na nagbo-volunteer at pribadong mamamayan. Ang organisasyon nilang yan ay mas naging aktibo nang mangyari ang pandemya. Ang kanilang layunin ay tulungan ng gobyerno kapag tinanggal na ang lockdown na epektibong maprotektahan ang mga tao upang makaligtas sila ng buhay at matulungan na rin ang mga ito para maayos na maibalik ang kabuhayan ng mga ito. Ayon sa ulat, si Doc Iggy ay ang tipo din ng doktor na hindi lamang pera ang iniisip dahil madalas na ito ay hindi nagpapabayad sa kanyang professional fees lalo na kung alam niyang hikahos sa buhay ang kanyang pasyente. Para naman sa kanyang sariling pamilya, si Doc Iggy ay isang masayahin, kuwela, mabait, palabiro, galante at ito ay nilarawan na life of the party tuwing may mga okasyon. Ito rin ang inilarawan na paboritong tiyuhin ng mga bata sa kanilang pamilya. Kasabay ng pagtatrabaho niya bilang orthopedic surgeon, si Doc Iggy ay nakilala din sa mundo ng medisina dahil isa siya sa mga naunang doktor na nag-ingay para makuha ang atensyon ng gobyerno sapagkat gusto niyang ipaalam sa mga ito na merong alternatibo mga pamamaraan na hindi lamang makakagamot sa mga tao, pero ang gobyerno ay makakatipid din. Sa article na ito na inilabas noong 2001 ay makikita mo na na-feature si Doc Iggy dahil gusto niyang ipaalam sa publiko kung ano ang asthma. Sa ganda ng kanyang reputasyon, ang ibang mga pasyente ay sinasadya pa ang kanyang opisina para lamang magpagamot sa kanya. Pero noong May 25, 2023, ang maayos at walang bahid na reputasyon ng doktor ay mababahira ng kontrobersya dahil ito ay inaresto ng mga otoridad. Ang pag-aresto sa kanya ay naging dahilan kung bakit kahit hindi niya gusto, si Doc Iggy ay napilitan na mag-resign bilang presidente ng CDCPH. Pagkatapos itong masampahan ng kaso, ang doktor ay dinala at ikinulong sa Manila City Jail. Ngunit kahit ito ay nakakulong na, hindi yun nakapigil kay Doc Iggy na ipagpatuloy ang pagiging matulungin. Ito ay naiulat na laging sumasama sa medical at feeding program sa labas ng preso. Kung may oras pa siya ay nagsasagawa din ito ng literacy mission o yung tawag sa programa kung saan tinuturuan ni Doc Iggy ang mga preso na magsulat at magbasa. Nang malaman ng mga tao ang nangyari sa doktor ay hindi sila makapaniwala na may kayang magpakulong sa napakabait na doktor. Sa ilang buwan nitong paninitili sa kulungan ay lagi nitong sinasabi na siya ay inosente. At upang mapatunayan na siya ay walang kasalanan, si Doc Iggy ay nagsulat ng tula na isinapubliko niya noong June 15. Nakalagay doon na mahirap isulat ang kalungkutan dahil sa edad na 28 ay naghahanda siyang makulong. Bagamat ginawa niya ang lahat para ihanda ang kanyang sarili, ay nakakadama pa rin siya ng takot sa maaaring mangyari. Sinabi nito na maswerte pa rin siya dahil isa siyang doktor. Ang ibang mga preso pati mga gwardya ay may respeto sa kanya.
Ang mga tao, lalo na ang kanyang mga katrabaho at kasamahan sa CDC, ay nalungkot sa nangyari. Ang ilang mga doktor na nakakilala kay Doc Iggy ay sinisi ang gobyerno dahil palagay ng mga ito ay iniipit at iniumpluwensyahan ng mga ito ang desisyon ng judge na humahawak ng kaso. Kaya ganoon na lamang kabilis ang pag-aresto sa doktor. Naungkat ang issue na maaaring ang rason kung bakit ginigipit ng prosekusyon si Doc Iggy ay sa kadahilanan na maingay ito noong pumutok ang pandemya. Sa report na ito na inilabas noong April 2022, ang orthopedic surgeon na noong presidente din ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines ay binansagan na anti-vax o yung taong hindi naniniwala sa vaccine. Para kay Doc Iggy at sa iba pang mga doktor, ang pandemya ay malapit ng mapuksa. Kaya hindi na kailangan na pilitin ng gobyerno na sapilitan na bakunahan ang mga bata na may edad na 5 pataas. Ang mga pahayag niyang yan ay sinunod ng ilan kaya ang iba sa mga ito ay hindi pumayag na bigyan ng vaccine ang kanilang mga anak. Ang advokasya nilang yan ay hindi naman nagustuhan ng gobyerno. Kaya ang mga mambabatas ay pinatawag siya sa isang congressional inquiry ng taong rin yun. Doon ay sinabi ni Doc E sa judge na itigil na ang mandatory o sapilitan na pagbibigay ng bakuna sa mga bata dahil ang gamot o vaccine na ibinibigay sa mga ito ay experimental lamang pala. Sa madaling salita ay kahit nabakunahan na ang mga ito, ay wala namang kasigurudahan na 100% ligtas na ang mga ito sa kumakalat na virus. Ipinaliwanag niya na ang kabataang Filipino ay merong immunity dahil ang mga ito ay hindi naman naninigarilyo o umiinom ng alak. Idinagdag niya na ang kanyang karanasan bilang researcher ng science at medicine, pati personal niyang karanasan bilang pasyente ay sapat ng patunay na hindi naman talaga effective ang bakuna na ibinibigay ng gobyerno. Pagkatapos ng congressional inquiry na yan ay wala namang pagbabago sa ginagawang pamimigay ng vaccine ng gobyerno. Kaya ipinagpatuloy ni Doc Iggy ang kanilang advokasya na ipaalam sa mga tao ang maaaring komplikasyon kung sila ay magpapabakuna. Ang ibang mga tao ay natuwa sa kanilang advokasya pero meron namang iba na hindi nagustuhan ang mga pinagsasabi ni Doc Iggy sapagkat palagay nila ay kinakalaban ng mga ito ang mga eksperto na kinuha ng gobyerno at ang ilan ay tinawag pa sila na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ngunit sa kabila ng kontrobersiya na nararanasan nito, si Doc Iggy ay ipinagpatuloy pa rin ang kanyang trabaho. Pero noong May 2023, ang laging masayang doktor ay bigla na lamang inaresto. Kahit nagulat ang kanyang mga supporters sa nangyari, ang mga kapamilya naman ito ay nadismaya dahil palagay nila ay pinagtulungan at pinagkaisahan talaga si Doc Iggy kaya ito ay nakulong. At para maintindihan mo ang punot dulo ng lahat ay talagang hinanap ko pa ang mismong court document mula mismo sa pinakamataas na korte ng Pilipinas, ang Supreme Court. Bago ko simulan ang detalye ng kaso ay kilalanin mo muna ang pangalawa sa pangunahing karakter natin na si Saul o Sol Hofileña Jr. Ito ay naiulat na born and raised sa probinsya ng Cavite. Bagamat siya ay mahilig sa history ay mas nanaig ang paghihilig ni Sol sa batas, kaya naman ito ay nag-aral ng law. Sa unang bar exam pa lamang ay nagpakitang gilas na si Sol at ito ay naging opisyal na abogado. Kasabay ng pagganda ng kanyang karera ay naging maayos din ang personal nitong buhay dahil nakapangasawa si Sol ng isang profesional na tulad niya. Ang kanyang misis ay naiulat na isang doktor at ang kanilang pamilya ay namuhay ng pribado. Kahit siya ay abala sa mga kaso ay hindi nakalimutan ni Sol ang kanyang hilig sa history. Sa edad na 27, ang abogado ay nakilala din bilang isang magaling na writer. Siya ay nagsulat at nakapag-publish na ng maraming aklat pero sa lahat ng mga yan, ang aklat na ito ang talagang nakilala. Kung ito ay hindi nagsusulat ng libro, si Sol ay isa ding contributor sa publishing company na Manila Times. Kung wala siya sa harap ng computer o nagbabasa ng mga dokumento tungkol sa kanyang mga kaso, si Sol ay madalas din pala sa Manila City Jail. Ito ay kilala ng mga preso, gwardiya at warden doon hindi dahil sa nakulong ito, ngunit nag-aalok siya ng libre niyang serbisyo bilang abogado na tinatawag na pro bono mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Minsan, kung komplikado pa ang kaso ay inaabot pa ito ng madaling araw. Ngunit noong 2005, si Sol ay hindi nakapunta sa Manila City Jail dahil sa iniinda nitong sakit sa kaliwa niyang tuhod. Sa desperado niyang maibsan ang pananakit ng kanyang tuhod ay hindi na siya nagdalawang isip na pumunta ng Manila Doctors Hospital. Sa kadahilanan na gusto niyang kaagad na masolusyonan ang kanyang nararamdaman,
Si Sol ay lumapit sa taong alam niyang magaling pagdating sa problema ng mga buto at muscles, ang sikat na orthopedic surgeon na si Doc Iggy. Pagkatapos ng paulit-ulit niyang pagbalik sa ospital ay sinunod niya ang rekomendasyon nito na kailangan niyang dumaan sa isang operasyon. Dahil sa ito ang eksperto at tiwala siya sa karanasan ni Doc Iggy, siya ay dumaan sa isang operasyon noong January 5, 2006. Pero pagkalipas ng isang buwan sa halip na gumaling ay mas lumala pa ang pananakit ng kanyang tuhod. Ang kanyang asawa na doktor ay napansin na ang sugat nito sa tuhod ay na-impeksyon na pala. Siya ay nagpabalik-balik muli sa Manila Doctors Hospital para ipagamot ang kanyang tuhod. Pero ang madalas niyang pagpapagamot ang rason kung bakit napilitan siyang hindi magtrabaho. At ayon kay Sol, ang kawalan niya ng trabaho ay nagdulot ng matinding financial stress sa kanilang pamilya. Sa huli ay mula Manila Doctors Hospital ay lumipat ito sa St. Luke's kung saan naresolba ang issue ng kanyang tuhod. Ngunit bilang isang abogado ay gusto niyang may managot sa dinanas niyang hirap. Kaya sa paniniwala na may kapabayaan si Doc Iggy sa ginawa nitong operasyon ay sinampahan niya ito ng kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. At ayon sa court document, naniniwala si Sol na ang nangyaring impeksyon ay nagsimula nang gumamit di umano si Doc Iggy ng unsterilized o hindi malinis na instrumento sa operasyon. At bago ka maging emosyonal ay uulitin ko lamang na ang kaso at ang pagtatalunan sa trial ay kung madumi nga ba ang instrumento na ginamit ni Doc Iggy nang operahan niya si Sol noong 2006. At para makumbinsi ang judge na may kapabayaan talaga si Doc Iggy ay tumestigo mismo si Sol. Sa korte ay sinabi nito na noong una ang diagnosis ng doktor sa kanyang sitwasyon ay meron siyang anterior cruciate ligament na rason kung bakit madalas ang pananakit ng kanyang tuhod. Pero nalito siya sapagkat nang matapos ang operasyon ay di umano'y nagbago ang diagnosis ni Doc Iggy. Sa halip na ACL, ang sakit pala nito ay di umano'y osteoarthritis. Bukod sa pabago-bagong diagnosis ay sinabihan pa siya di umano ni Doc Iggy na magbawas ng timbang. Nang magkaroon na ng impeksyon sa kanyang tuhod, bumalik siya sa opisina ng doktor at sinabi ni Sol na inamin sa kanya ni Doc Iggy na di umano'y ang ginamit itong arthroscopic device ay mahirap linisin. Kaya yun ang maaaring dahilan kung bakit nagkaroon siya ng impeksyon. Ibinahagi ni Sol na wala silang kasunduan o kahit kasulatan na magpapatunay na hindi nga nito in-sterilize o nilinis ang arthroscopic device. Pero nagpatotoo si Sol na tandang-tanda niya na bago ang operasyon ay sinabi ni Doc Iggy sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil sisiguraduhin ito na magiging maayos ang resulta ng operasyon. Iniharap din ng kanilang kampo ang sekretarya ni Sol na nagpatotoo din sa korte na di umano'y narinig niya ang usapan ng dalawa kung saan nangako nga si Doc Iggy na gagawin nito ang lahat para maging matagumpay ang operasyon. Para mapatunayan na hindi lamang gimmick ni Sol ang akusasyon nito, iniharap nila si Dr. De La Fuente na isang clinical and anatomic pathologist. Ito ay merong 18 experience at siya ay consultant ng medical center na isang ospital sa Cavite noong 2002 pa. Nang ito'y tumayo sa witness stand ay binahagi ng eksperto na noong makita niya ang specimen o sample na kinuha sa tuhod ni Sol, ang bakterya na Staph aureus ay makikita sa sugat ng abogado. Nang tanungin ng abogado ni Doc Iggy kung direkta niya bang sinuri ang sugat, ay ipiniliwanag ni Dr. De La Fuente na hindi niya nasuri ang sugat mismo. Sa halip, ang nasuri niya ay isang specimen lamang na nakalagay sa maliit na botelya dahil yun ang ibinigay sa kanya. Ang asawa ni Sol ay nagpatotoo din na bilang isang doktor, alam niya na naimpeksyon nga ang tuhod ng kanyang mister at kitang-kita niya na ito ay nagmula sa parte kung saan inilagay ni Doc Iggy ang arthroscopic device. Nang pagkakataon na ng kampo ng nasasakdal, ang abogado nito ay pinagtanggol ang kanyang kliyente. At upang mabahira ng duda ang akusasyon ni Sol, kinuwestiyon niya ang specimen sapagkat wala naman pala sa mga ito ang direktang sumuri sa tuhod ni Sol. Kaya paanong masasabi ng mga ito na ang sanhi talaga ng impeksyon ay mula sa instrumento na ginamit? Sinabi nito na katulad ng ibang operasyon ay merong tinatawag na post-op care. Maaaring ang impeksyon ay nangyari dahil baka hindi nito sinunod ang tamang paglilinis sa sugat. Baka naman madumi ang kamay ng mga ito nang nilinis ang sugat. O pwede din na baka ang abogado ay hindi ininom ang antibiotic na nireseta dito. Humarap mismo si Doc Iggy para maipagtanggol niya ang kanyang sarili.
Sa korte ay sinabi ng doktor na hindi niya trabaho ang mag-sterilize o maglinis ng mga instrumento niyang gagamitin sa operasyon dahil ang mga nurses ang nakatalaga sa responsibilidad na yon. Sa korte ay nalaman ng mga tao na nalinis ang arthroscopic device noong December 19, 2005 at natapos itong linisin noong December 20. Ayon sa ulat, hindi na ito nilinis mula sa petsa na yon hanggang mangyari ang operasyon noong January 5, 2006. Bagamat hindi niya talaga responsibilidad o anumang doktor na linisin ang mga instrumento nilang gagamitin sa operasyon, bago niya inoperahan si Sol, ay sinabi ni Doc Iggy na tinanong niya ang kanyang mga nurse kung nilinis ba nila ang mga instrumento. Ipinagpatuloy niya ang surgery sapagkat kinumpirma ng mga ito na na-sterilize ang mga kagamitan. Sa kadahilanan na kulang ang judge sa Pilipinas, ang kaso ay tumagal pa. Pero noong July 29, 2013, ang kampo ni Doc Iggy ay nalungkot dahil ang doktor ay hinatulang guilty. Ito ay pinarusahan na makulong sa loob ng 2 taon sapagkat para sa judge, meron ngang kakulangan ang doktor na naging sanhi kung bakit nagkaroon ng impeksyon ang tuhod ni Sol. Hindi kaagad bumaba ang arrest warrant laban kay Doc Iggy. Kaya kahit medyo abala sa ibang kaso ang kanyang abogado, ay nagawa pa rin nilang mag-submit ng appeal sa Court of Appeals. Ngunit ang CA ay pumanig at sinang-ayunan ang desisyon ng RTC. Hindi ko nababasahin ang medyo mahabang desisyon na yan pero kung papaikliin natin, ibinasura ng Court of Appeals ang kanilang appeal dahil lamang sa wala silang photocopies ng mga dokumento na kanilang isinumiti. Sa madaling salita, ang pagbasura sa kanilang appeal ay dahil sa maliit na technicality. Ang nakakagulat na desisyon na yan ay ikinasama ng loob ng kampo ni Doc Iggy. Kaya hindi sila nagsayang ng oras at mabilis silang nag-file ng petition for review. Kinwestiyon din nila na bakit napakabilis na ibasura ang kanilang appeal dahil lamang sa nawawalang mga photocopies. At isa pa ay kinwestiyon din nila na bakit naging guilty ang hatol sa doktor kung ang prosekusyon ay hindi naman talaga napatunayan na ang impeksyon ay mula mismo sa instrumento nilang ginamit. Pero ang petition for review ay muling ibinasura dahil para sa Court of Appeals, walang dapat sisihin si Doc Iggy sa resulta ng trial kundi ang sarili mismong abogado dahil hindi nito ginawa ng tama ang kanyang trabaho. Para sa kanila, ang batas ay batas at kahit maliit pa na bagay yan tulad ng nagkulang sila sa pagsabit ng photocopies ay malakas na dahilan pa rin yan para maibasura ang kanilang petisyon. Ang issue naman nila tungkol sa hindi napatunayan na ang instrumento talaga ang dahilan ng impeksyon ay sinisimuli ng Court of Appeals ang abogado ng doktor sapagkat para sa mga ito ay nagkulang ang kanyang abogado sa pagtatungkol sa kanya sa trial na nangyari. Bagamat hindi sila nanalo sa appeal, ang Court of Appeals ay ibinaba naman ang sentensya. Mula sa 2 taon, ang doktor ay maaari na lamang makulong na hindi bababa sa 1 buwan at hindi naman lalagpas ng 1 taon. Pero kahit na ibaba na ang parusa, ang doktor naniniwalang wala siyang kasalanan at pinag-iinitan lamang siya dahil sa maraming koneksyon ni Attorney Sol ay hindi na kontento. Kaya nag-submit sila ng appeal sa Supreme Court. Pero kahit ang pinakamataas na korte sa Pilipinas ay sinabi na mali na naman ang proseso na ginawa ng abogado ni Doc Iggy. Sapagkat sa batas ng bansa, kung magpa-file ang nasasakdal ng petition for habeas corpus, ito ay dapat dumaan muna sa RTC. Tapos Court of Appeals bago sa Supreme Court dahil ganyan ang hierarchy o pagkasunod-sunod sa batas ng bansa. Kaya ang arrest warrant kay Doc Iggy ay hindi na napigilan at ito ay inaresto at dinala sa Manila City Jail. Ang mga supporters ni Doc Iggy ay nadismaya at nagalit sa gobyerno kahit ang Philippine Medical Association ay nalungkot din sa desisyon at nag-release sila ng statement kung saan ipinakita nila ang kanilang suporta sa doktor. Bagamat malungkot, si Doc Iggy ay ginawa ang lahat upang maging abala. Sa dami niyang natulungan, ang doktor ay pinayagan na makalabas ng maaga dahil sa good time allowance na ibinibigay sa mga presong may magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. At para matulungan na malinis ang pangalan ng doktor, ang Philippine Orthopedic Association at Phi Kappa Mu Fraternity ng UP ay nangalap pa ng maraming signatures. Karamihan din sa mga doktor ay nagsabi na natatakot sila na baka mangyari din sa kanila ang sinapit ni Doc Iggy kapag ang pasyente nila ay hindi na kontento sa ginawa nilang trabaho. Ang mga ito ay pare-parehong nagtatanong na ano ang nangyari at bakit umabot pa sa punto na nasira ang buhay at legal profession ng doktor. Ibinahagi din nila na ayaw nilang maghiganti.
Ngunit bilang mga profesional na tao, ang panawagan nila ay hustisya. Ngunit kahit ano at sino pa ang magbigay ng kanilang opinyon, ang sitwasyon ni Doc Iggy ay hindi nagbago. Ipinagpatuloy nito ang pagtulong sa mga preso at noong October 5, 2023, habang kinakausap nito ang isang gwardiya tungkol sa isang misyon, ay bigla na lamang itong nahimatay. Nilapatan ito ng CPR at naisugod pa sa ospital pero ito ay idineklarang dead on arrival. Base sa autopsy, ang doktor ay inatake pala sa puso. Ang balita ay kumalat sa buong bansa at ang Philippine Medical Association ay nalungkot dahil si Doc Iggy ay ginagawa pala ang lahat sa punto na kumakausap ito ng ibang mga taong bihasa sa batas ng bansa sa huling pagtatangka nitong malinis ang kanyang pangalan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.